Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Oktubre taong 2025. At ito po sa ating screen si Senator Alan Peter Cayetano, si Mr. 10K. As usual ay to the rescue kay Senator Joel Villanueva. Alright, so pakinggan muna natin itong sinasabi ni Mr. 10K. I'm really hoping na nagkamali lang si Ombudsman Remulla at mali ang binigay ng staff niya kasi malinaw na malinaw, dinismiss na yung kaso na yan. Klarong-klaro po yan. Wala siyang isusulat sa Senate President sapagkat na-dismiss na yung kaso na yan. At kung titignan mo bakit na-dismiss, malinaw na hindi marireverse. First, ang pirma ni Joel doon ay forged. Hindi niya pirma. Pangalawa po, ang nakalagay sa letterhead, Buhay Party List. Siya po ay representative noon ng CBAC party list, no? So this is not even a debatable matter. So I know Boying Remulla. He is a man of duty. May sense of duty yan. Nabasa ko mga statements niya bago siya maging ombudsman. Naniniwala ako gusto niya ng tunay ng pagbabago. Marami akong issues na hindi agree sa kanya, but I see his sincerity na gusto niyang parusahan ang dapat parusahan. Unfortunately, parang naging circus nga, palakasan ng palakpak. And we know that there are certain people who are against Joel, who are against the minority. So, habang ginugulo ito ng mga mastermind, sila'y nakakawala. Isipin niyo po, no? Kung unang araw na sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, tinignan na kaagad kung ano yung ghost. Kinasuhan na kaagad yung 3, 4, 5 contractor na siguradong may ghost. Hindi na nagkaroon ng circus. Hindi na nakabuelo na kung ano-ano ang sinasabi ng ibang mga witness. Ano ba in-expect natin? Pag yung ng 1 milyon ninakaw gagastos yun para hindi mahuli. Yung tens of billions, maybe hundreds of billions ang ninakaw, guguluhin talaga nila to. So, ako, tinawagan ko si Senator Joel kanina, sabi ko, ito ay blessing, ito ay opportunity. Bakit? Kasi klarong-klaro to May order na tanggalin ka, na-reverse, na-dismiss yung kaso, very clear, wala kang pending na kaso sa ombudsman. So, ako tingin ko talaga mali ang naibigay kay Ombudsman Remulla. And I hope he will clarify that. I'm really hoping... Okay. So, yan po, si Cayetano. Dumipensa na naman kay Senator Joel Villanueva. Totoo naman yung sinasabi nito ni Mr. 10K. Na malinaw na-reverse po yung dismissal order ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Okay naman yun Tinanggap naman ni Ombudsman Remulla Kaya nga hindi na nga siya susulat kay Senator Soto Dahil nga iba na nga yung premises Lumalabas nga na talagang binaligtad ni Ombudsman Martires yung desisyon ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Malinaw naman Ang problema lang kasi, bakit itinago? Bakit parang merong news blackout? Bakit hindi alam ng media? Na dapat alam ng media, na dapat alam ng taong bayan sapagkat ang involved dito ay etong si Joel Villanueva, isa pong public figure. Isa pong public official. So dapat ito ay alam ng publiko. Public interest po ito Pero bakit after 6 years lang nalaman na merong ganong desisyon? Bakit hindi yan na media? Bakit hindi nabalita? Bakit po tinago? Nagulat nga sila Nagulat si si Ombudsman Remulla Bakit ganon? Bakit si Martires tahimik din? Si Joel Villanueva tahimik din? Bakit? Dahil ba kung noon pa lang nalaman na yung pagkaka-reverse ng desisyon ni former Ombudsman Carpio Morales, baka sila ulanin ng batikos. Bakit nila tinago? But after 6 years pa, after 6 years, 2019 O tama, after 6 years pa, saka nalaman, saka nila ibinulgar na ibinaligtad na pala yung desisyon na pinaboran yung motion for reconsideration ni Joel Villanueva. Wala namang problema kung nabaliktad na yung nabaliktad na yung desisyon. Dapat talaga tanggapin 'yan.
Kaya nga hindi na nga susulat si di ba? Hindi na nga ipapatupad kasi nga meron meron palang desisyon na ganun. Kaso yun lang ang tanong ni Boying Rimulya at ang tanong ng taong bayan. Bakit hindi yan nabalita? Bakit itinago? Ito mga kababayan, no. Sabi dito, secret justice has no force of law. Ayan mga kababayan, basahin lang natin ito If Ombudsman Rimulya is correct, that former Ombudsman Samuel Martires secretly dismissed, pasikretong idinismiss etong cases against Senator Joel Villanueva, then that secret act has no force of law. O ano ba ibig sabihin ng force of law? Walang force of law. Ano ba yung force of law? O tinignan ko na rin sa Google. Para at least malinaw po sa ating mga kababayan. Force of law can refer to the legal authority of a rule of command, meaning it must be obeyed under penalty of law, or it can refer to the coercive power that underlies legal systems like sanctions and penalties. Okay, so force of law, legal authority. Kapag sinabing no force of law, walang legal authority. Kung itong pagkakadismiss ay ginawa na patago, secretly dismissed. Wala daw yung force of law. Wala daw legal authority. Etong public decision ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na nagdi-dismiss kay Villanueva for PDAP use was constitutional act. Yung dismissal kay Villanueva, ito po ay open, transparent, and final unless properly reversed through the courts. Hindi daw ito pwede nga i-overturn. Okay? You can't overturn public justice with secret orders. Justice hidden in the dark is no justice at all. By keeping the reversal undisclosed, Martires deprived the public of its right to question or appeal. Kasi ang nangyari mga kababayan, nag-file po ng a motion for reconsideration si Joel Villanueva. At pagkatapos, napaboran po ni Martires. Okay, ibig sabihin napaboran, binaligtad po yung desisyon ni Conchita Carpio Morales. Okay naman po yun. Kung talagang may basihan, etong si Justice Samuel Martires. Ang problema, itinago po. Hindi po nila inilabas. So, yung mga tao, yung publiko, o kung sino man, ay na-deprive, hindi po nabigyan ng pagkakataon para magtanong, questionin, o umapila, para muling questionin itong pagkakabaliktad ni Ombudsman Martires. Ang tawag po ron, ayon po dito sa post, hindi raw po yung due process, that is concealment. Kasi, binaligtad ni Martires. So, ayun ang dapat gawin ng mga tao. Dapat, kung nalaman agad nila, baka naman baka inilipat nila o umapila sila sa ibang korte. Kaso nga tinago Ibig sabihin, walang kaalam-alam. Etong taong bayan, walang kaalam-alam yung iba. Kahit media, walang kaalam-alam. So sana, yun po ay nabalita. At malamang may mga tao na hindi agree dito sa desisyon ni Samuel Martires at malamang dapat ng mga panahon na yon ay nag-appeal uli o kumontra sa desisyon ni Samuel Martires. Pero dahil nga po itinago, wala po nakaalam, hindi po nagawa yun. So na-deprive po ang publiko sa kanilang right to question or appeal. So tinago po nila. Ombudsman Rimulya is right to treat that hidden order as nothing but an internal memo, not a valid resolution. He can move to enforce Morales' original dismissal, rendered in the light of transparency, not in the shadows of impunity. So, mga kababayan, hindi naman po kine-question, hindi naman po binabaliwala yung ginawa ni Samuel Martires. Yung pagkaka-reverse ng desisyon na ginawa ni Conchita Carpio Morales tungkol po sa kaso ni Joel Villanueva.
Wala naman pong ano ron, problema ron. Kaya lang, hindi po napagbigyan ng pagkakataon ang publiko. Hindi po napagbigyan ang taong bayan o kung sino man, na-deprive po sila ng right to question or appeal. Kasi ganun yun kapag nagdesisyon ito, halimbawa, kaya nang nangyari, nagdesisyon na, dismiss na si Joel Villanueva, nag-appeal, motion for reconsideration, inaprobahan ni Samuel Martires. Dapat, yung hindi pa rin naniniwala kay Villanueva at naniniwala dun sa desisyon ni Conchita Carpio Morales, dapat nagkaroon din ng pagkakataon para questionin naman itong desisyon ni Samuel Martires at umapila. Pero hindi nga po nangyari yung kasi tinago. Yun ang problema. Hindi yung desisyon ni Samuel Martires noong 2019. So, yan po mga kababayan iba-iba po kasi ang mga sinasabi nila. Iba-iba po kasi ang talagang opinion no? Pagdating po sa batas, pagalingan na lang po yan 'Di ba? Kaya sana nag-abogado na lang ako kung alam ko lang. Sa totoo lang mga kababayan, kung alam ko lang, nag-abogado na lang ako Pero okay naman yung civil engineer. At least meron tayong say pagdating po sa flood control. Pero pagdating dito sa mga ganitong klaseng mga usapin, pagdating po sa batas, medyo sa gedli muna tayo. Gedli. Nagbabase lang po tayo sa mga pananaw at mga comments ng ibang mga legal luminaries o yung mga abogado. Pero pagdating diyan medyo gedli muna tayo. Alam naman yan alam naman ni Ombudsman Remulla kung anong dapat niya gawin. Pero sabi nga rito, secret justice has no force of law. Wala pong legal authority yung mga ganyang klaseng desisyon. Sabi nga ni parang memorandum lang yan. Kaya nga sabi ko nagkaroon kaya ito ng secret deal, memorandum of agreement, secret agreement, gentleman's agreement. Etong dalawa, si Martires at itong si Villanueva. At biruin mo na itago ng 6 na taon. Hindi man lang tayo na-inform. Hindi po na-inform ang taong bayan, hindi po na-inform ang media. Paano nga, mag-aapila? Kung hindi sang-ayon doon sa ginawa ni Martires. Di malamang may secret deal. Malamang may gentleman's agreement. Di ba? Mapapatanong kasi tayo ba't ganun? Okay, so ito naman. Meron namang mga maka-Villanueva. Siguro miyembro ng JIL to. Sabi naman dito, ito. Deserve daw ni Joel Villanueva ng public apology. Talaga lang parang sinasabi nila, ito pang si Remulla ang hihingi ng maglalabas ng public apology dito kay Joel Villanueva. Wow. Sino ba? Merong pondo na 10 milyon na napunta lang sa Ghost Project. Si Remulla ba? Sa tingin ko nga dapat ipaliwanag ni Joel Villanueva bakit naitago yan ng 6 na taon Tapos ngayon sinasabi na ito pa raw si Remulla ang dapat humingi ng sorry. Sino ba ang Ayan si former Ombudsman Conchita Carpio Morales at Ombudsman Boyeng Remulla daw. Dapat humingi ng sorry. Walang iyayan talaga. Sila pa ngayon ang hihingi ng sorry dahil sa pagbaligtad ni Martires dito sa desisyon ni Conchita Carpio Morales. Walang iyayan. Ito basahin natin mga kababayan. Justice deserves to be heard. Senator Joel Villanueva deserves a public apology. Ang pangalan ng isang tao ay hindi basta-basta. Ito ay karangalan na dapat protektahan. Matapos ang ilang taong pananahimik at paninira sa kanyang reputasyon, lumabas na ang katotohanan. Si Joel Villanueva ay walang kasalanan. Mismong former Ombudsman Samuel Martires ang nagsabi,
I granted the motion for reconsideration of Senator Villanueva which reversed the dismissal order. Ibig sabihin, na-dismiss na ang kaso noong 2019 pa dahil walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Okay. Ang katotohanan na dapat malaman ng publiko. Maling party list. O, ito po yung pinagbasihan ni Samuel Martires kung bakit niya binaliktad yung desisyon ni Carpio. Noon, si Senator Joel ay kinatawanan si Back Party List, pero ang proyektong pinagdudahan ay para sa Buhay Party List. Ibang grupo, ibang pondo, mali agad ang batayan ng kaso. Pangalawa, peke ang pirma. Mismong NBI ang nagsagawa ng forensic test at nakitang palsipikado ang pirma sa mga dokumentong ginamit laban sa kanya o laban kay Villanueva. Okay. Paano magiging guilty kung peke ang ebidensya? Sabi nung itong dumidepensa kay Joel Villanueva. Number 3, sinira ang pangalan ng walang katotohanan. Pinaya siya sa publiko, pinatatanggal sa pwesto at kinawang headline ng mga balita samantalang walang matibay na basihan ang paratang. Ang tanong ng bayan, kung kay Joel nga, isang tapat at kilalang lingkod bayan, wow, talagang buhat na buhat. Talagang buhat na buhat. Si Joel Villanueva na itong ating netizen. Sino ba to? Ayan, mga kababayan, ha? Malamang membro ng JIL to. Oh, kung kay Senator Joel nga isang tapat at kilalang lingkod bayan, nagawa ito, sino pa ang ligtas sa ganitong sistema kung saan ang ebidensya ay peke at ang hustisya ay nagiging laro ng politika? Ang ombudsman ay dapat tagapagtanggol ng hustisya, hindi tagapagsiklab ng maling akusasyon. Alright, kung mali ang proseso, dapat ayusin. Kung nasira ang pangalan ng tao, dapat humingi ng tawad. O panawagan ng katotohanan at hustisya. Nawagan kami kina former Ombudsman Conchita Carpio Morales at Ombudsman Boyeng Rimulya. O bakit? Humingi ng apology kay Senator Joel Villanueva. Eh di wow. Si Morales pa daw at si Rimulya ang humingi dapat ng sorry o public apology kay Joel Villanueva dahil nasira daw ang pangalan ni Joel Villanueva. So ibig sabihin si Bryce Hernandez at kung sino-sino pa naglaglag sa kanya diyan sa flood control sila rin hihingi ng sorry kay Joel Villanueva? Aba. Papatawa ata ito. Hindi ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa karapatan at dignidad ng isang taong piniling maglingkod ng tapat. The truth shall set you free. Ang katotohanan ay hindi natutulog at ngayon lumitaw na ito sa liwanag. Oo nga eh. Lumitaw po ito after 6 years. After 6 years po lumabas yung liwanag. So ito po ay ikinubli, itinago, ikinonsil sa loob ng 6 na taon at hindi po nabigyan ng pagkakataon kung sino man ang taong bayan na umapila laban dito sa desisyon ni Samuel Martires na baliktarin ang desisyon ni Carpio Morales. Ayun po kasi ang ayun po ang pinag-uusapan eh. Bakit kasi hindi nyo inilabas? Bakit ninyo tinago? Kaya ito, merong ibang interpretasyon. Ito, kapag daw secret justice, ito raw ay walang force of law. Walang legal authority. Base po sa Google. So, abangan natin mga kababayan ang mga susunod na update tungkol dito. Pero mo si Conchita Carpio Morales pa at si Rimulya daw ang mag-sorry kay Joel Villanueva. Iba talaga ang mundo ngayon. So yan po mga kababayan ang ating update. Abangan po natin ang mga susunod na kabanata pagdating dito sa usapin
ng kaso ni Joy Villanueva na pinatatanggal po ni Conchita Morales o Carpio Morales dahil po sa PDAF scam o Ghost Project. Pero noong 2019 ay binaligtad po ni Samuel Martires. At after 6 years ay nalaman po ni bagong Ombudsman Remulla. So yun po yung 2008 po nangyari yon, 2016 yung desisyon ni Morales. Pagkatapos 2019 nabaligtad ni Martires yung desisyon ni Conchita Morales at pagkatapos 2025 ngayon po nalaman na nabaligtad na pala. So 2008, tandaan niyo yung mga dates na yan, 2008, 2016, 2019, 2025. Ayan po yung mga timeline nung kasong kinasangkutan ni Joel Villanueva na siya po di umano ay na-dismiss na po yung kaso. Kaya nga nagbigay po ng sertifikasyon ang Office of the Ombudsman na walang pending case, administrative o criminal case etong si Joel Villanueva dyan po sa Office of the Ombudsman. Baka daw nagkamali etong si Remulla. Baka mali daw ang feed ng kanyang mga staff, sabi ni Cayetano. Yung kanyang best friend ni Villanueva. So, tingnan natin kung ano ang kahinat na ng usaping ito. So, for the meantime, tutok-tutok lang po tayo dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.